Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Naku, meron akong ibibisto sa inyo. Isang ipinagbabawal na teknik sa mga mekaniko. Pero may nakalusot siguro. Ngayon, dinala sa amin itong crosswind na ito para ipa-overhaul po yung kanyang automatic transmission. Pero nung silipin namin yung kanyang automatic transmission, doon sa ilalim, ang lakas din ng tagas doon sa kanyang collar gasket. Kaya napilitan ngayon na ibaba na rin namin yung crankcase. Pagbaba namin ng crankcase, may nakita kaming tubo na putol doon sa loob ng crankcase. At yung tubo na putol na yon, yun yung ginagawa ng mga lukulukong mekaniko para mawala yung talsik ng langis doon sa suksukan ng dipstick. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. At ito pa po, yung isang Avanza na bagong dating dito sa amin, nagpapasalamat yung mag-asawa dahil nadala pa nila dito sa Antipolo dahil sobrang sliding na po yung kanyang clutch. Ipapakita ko rin po sa inyo yan ngayon. Ito na po. Balahin kita. Ito yung sa crosswind na orange. Nasaan yung crosswind na orange? No-overhaul po yung transmission. O, ino-overhaul yung transmission. Tagas din kasi yung collar gasket nito. Tignan mo, may nakakuha si Ron na pyesa. Ano yan? Pagbaba ng crankcase. Wheel seal to na spring. Spring ng oil seal. Pero ito saan to? Ano to? Yung sa bib stick niya, mahaba ba? Para putol. O dinugtungan lang to. Pagkababa nung crankcase, binaba ni Ron, kasi nga papalitan yung collar gasket, may nakuha kaming tubo. Kaso saan galing yung tubo na yan? Wala namang pyesa ng makina eh. Walang ganyang pyesa ng makina eh. Foxy. Oo. Hindi na siya pwede dito eh. Kasi malaki eh. Sa bib stick niya. Yung sa dipstick nito, nasaan yung tubo nito? Ngayon, pare, meron akong alam ng mga diskarte. Ikaw, tanungin kita. Pagka kasi metal stick na dipstick, dinudugtungan nila yung dulo nung ano. Oo, sa rin yan. Ito, taas mo to. Ha? Ayan. Di ba meron dulo nito? Baliktarin mo ganun. Kita ba? Baka ito nga. Oo. Ayan. Pagka kasi malakas yung talsik, dinadaya nila, dinudugtungan nila yung tubo para hindi dumaan yung langis. Baka dito nga yan, sir. Dinugtong. Foxy oh. Baka dyan yan nalagay. Oo, dinugtong lang yan. Dinaya yan. Kaya malalaman ngayon natin, pagka naayos mo na to, Blow by yan. kung malakas ang talsik niyan, wag mo munang ikabit to. Wag na natin ikabit yan. Mali yan eh. No, pag malakas ang talsik niyan, ito idinugtong to doon sa binunot mo. May binunot ka rito eh. Opo, dipstick po. Oo, dinugtong nila yan. Ngayon nahulog na. Dinugtungan na lang. Pero ang original nito wala yan eh. Opo, wala talaga. Oo, wala talagang dugtong yan. Yan lang talaga siya. May epoxy. Di ba? Walang karugtong yan. Kaya lang, malamang ito, malakas na yung talsik ng langis, dinaya yan. Ha? Opo. Dinaya yan. Dinugtungan. Ayan, para sa may-ari nito ha. Siguro, nagkaroon na ng issue to, bago pa maging sayo, or kung sayo na to, talaga dati to, hindi na patino nung huling nag-overhaul, malakas yung talsik ng langis, dinugtungan niya yung dulo nitong suksukan ng dipstick. Ipakita mo ron, yung dugtong. Ayan. So ganyan yan. Dulo to sa langis. Oo, para lumubog at walang talsik. Ngayon, nasaan yung dipstick? Sukot mo nga, ano mo nga, ipasok mo nga ito. O yan. Pasok mo nga dito, tignan nga natin. Ito yung mga pinagbabawal na teknik ha. Oh. Hanggang saan ang lampas niyan? O ayan. Tapos ngayon, idinugtong niya yan dyan. Oh. Siyempre nga naman, Pag umabot na po yung langis dito. oo, hindi na siya tatalsik. tatalsik. Hindi na siya tatalsik, di ba? Parang lunod siya sa langis. Hindi na siya tatalsik. Matinding mandaya yan, Brad. Ha? Matinding. So alam mo na ngayon na may pandarayang nangyari doon. Oo. So ngayon, malalaman natin, pag nabuo mo na to, at yan ay tumalsik, ito na ebidensya natin. Ayan, may pandikit pa oh. Oh, kitang-kita, may pandikit. Oh. So hindi mo na to ibabalik. Ha? Para malaman talaga natin kung ang makina nito katok na to. Galing pa naman ng Bulacan to, kababayan ko pa naman. Dinugtungan yung dulo eh. Para mawala yung talsik sa dipstick eh. Oh. O, tingnan mo yung langis niya, sobra-sobrang ang dami. Grabe. O, ayan, yung pinagbabawal na teknik, no? Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Mayroon akong tanggap dito. Tanggap no? Isang Toyota Avanza na modelo pa 2018. Ang tinakbo lamang nito ay 50,221.
Ayan ang tinakbo niya. Ngayon, yung may-ari po nito, mga kapatid, pumunta sa akin kanina at inireklamo niya, nawawala daw po yung Econo. Kasi dito, kapag in-start nyo yan, doon sa kanyang panel gauge, may lalabas dyan na Econo or Economy. Yung Economy, ang explanation ko nga doon sa may-ari nito, yun yung matipid ang konsumo mo sa gasolina. Ibig sabihin, match na match, yung takbo ng gulong mo, doon sa ibinibigay naman na power ng makina mo, at kapag yun ay nag-match at hindi naman masyadong paakyat yung tinatahak mo, doon mo mararamdaman na magaan yung takbo ng sasakyan mo. Kaya nagkakaroon ka ng economy, nagkakaroon ka ng tipid. Kaya lang, ang nagiging problema niya, bakit daw nawawala yung ilaw na economy? Sabi niya sa akin ganun. Paano pong nawawala? Ilang talyer ang pinuntahan niya, hindi sila magkaintindihan kasi nawawala daw yung ilaw ng economy. Ngayon, chinek din ng mga mekaniko na pinuntahan niya, iniskan, wala naman daw makitang problema, at itinuro nga po ng mekaniko na yun, dalhin mo kay Autorans para malaman mo kung may problema nga ang iyong makina. Eto na po. Ang findings ko dito, ito po ay sliding clutch kasi po ito ay manual transmission. Ngayon, kapag inaarangkada niya, umi-slide na, so ibig sabihin, hindi makaandar yung kanyang mga gulong, yung kanyang drivetrain, yung transmission, hindi makaikot ng maayos dahil nga sliding na, pero yung makina niya, yung RPM niya mataas. Kapag ganun na nangyari, mataas ang RPM mo, hindi naman makaandar, yung mga gulong mo, edi syempre, mawawala nga yung economy. Kasi nga, nauubos lang yung gasolina mo, hindi naman umaarangkada or hindi naman tumatakbo yung sasakyan. Eto na, ako mismo ang nagpasok dito sa loob ng shop nitong Toyota Avanza na ito. Ito, papakita ko po sa inyo. I-start ko po ngayon Okay, apak ako sa preno. Ayan, naka-start na siya. Okay. Ngayon, ikakambyo ko po ng primera. Apak ako sa clutch. Ayan, cambio ako ng primera at ilalagay ko yung handbrake. Ayan. So, naka-handbrake, naka-preno ako. Ayun, tignan nyo, naka-preno ako. Naka-primera yan. Umaandar ang makina natin. Ayan, ang RPM niya ay 800. Okay? Ito na, mga kapatid. I-release ko ngayon yung clutch. Ayan. I-release ko, nakakambyo ako. Dahan-dahan, nakapreno ako. Ayan Okay. Primera po yan. Tanggal na yung pako sa sa clutch. Ayan, nagba-vibrate lang yung kanyang engine kasi hindi na po kumakapit yung pressure plate saka yung lining doon sa flywheel. Wala na. Slide na po siya. Lalo na kapag ilalagay ko to sa segunda. Tignan nyo po, wala na talagang vibration yan halos. Ayun, tignan nyo yung RPM ayun yung RPM niya. Tignan nyo hapakan ko yung clutch ayun, tumaas. Bibitawan ko ulit yung clutch. Bitaw talaga yan. Nanginginig lang. Dapat yan, konting angat mo pa lang ng pedal mo, patay makina niyan Kasi nga, kokontrolin nung clutch, yung ikot ng mismong makina, di syempre mamamatay siya. Ito, dahil sa umi-slide na yung lining, wala na talaga. Buti na lang at naiakyat pa sila dito sa Antipolo at hindi nag-overheat ang makina nito. Kaya ngayon, ipapababa na natin yung transmission nito para maayos na. Ngayon mga kapatid, kung kayo ay clutch driver, ingatan nyo na ang inyong paa ay palaging nakaapak sa clutch, lalo na kung traffic. Halimbawa, ganyan, nasa primera kayo, tapos traffic, palaging nakaapak yung paa nyo sa clutch, nakakambyo kayo, ito yung pwede nyong ilagay sa neutral. Pag traffic, lagay mo sa neutral, bitaw ang paa, waiting kayo. Ayan, ganyan. Tapos abante, dahan-dahan, abante kayo. Ngayon yung iba, kapag medyo paakyat, dito nagkakaroon ng maraming problema. Yung medyo paakyat ng konti at natatakot silang umatras. Yan yung mga nagiging problema Lalo na yung bago pa lang na nagdadrive. Ikakambyo nila sa primera dahil sa paakyat, ayaw nilang mag-neutral dahil kapag kasi nag-neutral ka, pag ipinasok mo ulit sa primera, pag manual, umaatras yan ng konti pag hindi mo mahabol yung saktong bitaw ng clutch saka apak ng accelerator. So, wag niyo pong gagawin yon na tinitimpla nyo. Parang ganito, halimbawa yan.
O, tinitimpla ko yan. Nakakambyo yan. Nakaangat na yung paa ko sa pedal. Hindi ako ngayon umaatras. Halimbawa lang na yan ay paakyat. Pero, mapupudpud ang lining nyo. Yan ang nagiging dahilan bakit numinipis ang lining, kaya nagkakaroon ng sliding clutch. Wag nyo pong gagawin yun. Aralin nyo na sa ting paakyat at matraffic kayo, magkaroon ng ganung senaryo na traffic, stop, go, paakyat, aralin nyo yung cambio, bitaw at abante para hindi po mag-slide ang inyong clutch. Malamang ito may tama na rin ng flywheel nito dahil sa tindi ng sliding nito, malamang yung rivet po nung kanyang clutch lining ay malamang tumama na rin po ito doon sa kanyang flywheel. Kaya ito pababa natin at ipapakita ko po sa inyo kung ano ang naging epekto nung pag-slide po nito. Kuya Jun Del Rosario, ito na yung makina mo. Bago po ang mga timing belt natin, kitang-kita naman yan, Ayan yung kanyang label. Tapos, ano ba yung nakuha nating timing belt? Yung sakto na rito? Sakto na rito. Okay. Ito yung naputol, Kuya Jun, yung balancer belt mo. So, yung balancer belt talaga nakakabit siya dito sa sigunyal mismo. Kaso naputol, kaya yung andar ng makina mo, gegewang-gewang yan eh. Dalawang balancer kasi kinakabitan yan. So, ngayon, kompleto na to. Ngayon, yung sinasabi ko doon sa mga naka 45.6, ito kasi yung injection pump. Itong injection pump, may oil seal yan dito. Kapag ito ay nagkakaroon ng tagas, iyan yung babasa ngayon dito sa yung timing belt. Kaya babantayan nyo yung inyong injection pump. Kapag ka nabasa na itong inyong timing belt, ay talagang kayang-kayang putulin yan. Dahil nga basa siya ng krudo. Ngayon mga kapatid, meron ditong isang problema, si Kuya Jun. Ito yung kinakabitan ng alternator yan. Karamihan ng mga 45.6, lumalaki kasi yung butas nito. Kaya pag lumaki yung butas nito, gumigewa ngayon yung alternator niyan. Aba, ito. Kunin ko lang Yun. Okay. So dito siya nakakabit. Ayan, ganyan. Ito maluwag na rin, Kaya palalagyan ko to ng washer. Kasi pag hindi ito sakto, ayan, may galaw siya, ang mangyayari itong alternator gumigewang na ganun. Kaya pag gewang nitong alternator, yan yung nakakaputol talaga ng belt. At minsan, sisirain pa rin niya talaga ang alternator nyo. Since ito, okay pa naman pala yung butas nito, maayos pa, papalagyan na lamang natin to ng washer dito dahil ang nangyari talaga dito, ito numipis to. Yung portion na yan. Pati yung alternator niya, nagkaroon din ng pagnipis dito. Ayan, Kitang-kita yung tama niya, Crack na sir. Okay. Ito pala, may crack na rin pala yung alternator, Kuya Jun, itatry natin na ito ay paispatan pero malamang hindi nakakayanin to. Baka bumigay na rin itong alternator mo. Kaya siguro gumigewang to, paring Jun. May tama yung alternator niya, Okay mga kapatid, pagbati po para sa inyo mula po kay Autorans. Ito po, isa-shoutout ko na po kayo. Mula po kay Sir Jonathan Carpio. Always watching here, Fairfield, California, USA. Pare, palayo na tayo ng palayo California na yan. Ngayon, ito pa. Mula naman kay Ray Castillo, salute Sir Randy from Italy. Di ba? Malayo talaga, palapitin natin ng konti. Thank you, Kuya Tol Autorans, watching from lokal ng Table, Bulacan West. Ayan. Tapos kay Bernadette Smith. Ayan. Good evening po, Sir Randy. Always watching from Bacoor, Cavite. Maraming alimango dyan. Okay, ito naman kay Arlie Mendez. Good afternoon, Idol. Watching from Jubail, KSA. Pag sinabing KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Hindi ka pa ba nakapag-Saudi? Abay, sayang yung galing mo. Dito ka na lang, mapapalayo ka sa misis mo, Okay, ito pa po. Ang sabi ni Red Kono. Ito yung ginawa natin na Innova, pare. Yung puti. Di ba? Ang sabi ni Red Kono, ganyan din issue ng Innova ko. Injectors din, walang usok, pero low power. Sabi ng ibang talyer, take note sabi ng ibang talyer, clutch lining daw ang sira. Pero hindi ko pinagalaw sa kanila. Buti nakita ng tatay ko ang channel na ito. Talagang mga senior Mga senior citizen na nanonood po ng Autorans, maraming salamat sa patuloy na pagtutok nyo po sa aking mga vlogs. Kaya po, ito po nga si Red Kono, ang sabi niya, buti nakita ng tatay ko ang channel na ito at malapit lang sa amin. Taga rito lang siguro sila sa Antipolo.
Thank you ka Randy. Hindi sayang ang ibinayad ko sa inyo at bumalik na sa dati ang takbo ng Innova ko. Excuse me po mga kapatid. Yan po kasi ay nagpa-rebuild na po ng injectors kay Central Diesel. Ngayon mga kapatid, mahaba-haba rin yung naging usapan namin kasi mahal ang magpa-rebuild ng injectors. Pero mas mahal kung bibili ka ng brand new. Nasa 30,000 ang isa ng mga Toyota injectors na mga brand new, yung mga legit talaga na genuine Toyota injectors. Ngayon, kung bibili naman ng surplus, nasa mga halagang 12,000, 13,000, depende doon sa kondisyon ng mabibili mong injectors. Ibig sabihin, hindi ka sigurado kung maganda ang kondisyon, kung okay na okay, or kung delikadong bilhin. Kasi bakit delikado? Kapag bumili ka ng surplus na injectors at hindi mo kaibigan ang binilhan mo, katulad ng mga kaibigan natin si Miss Rupa Rosario at Ariel Sonorio, kapag hindi mo sila kaibigan, sorry ka na lang kapag yan ay nasira sa loob ng 1 linggo, hindi na nila yan papalitan. 1 linggo lang ang kadalasang ibinibigay ng mga nagbebenta ng mga injectors na surplus. 1 linggo lang po. Pero dito, dun sa mga supplier natin, kila Miss Rupa Rosario at Ariel Sonorio, binibigyan nila ako ng 1 buwan. Pero maiksi pa rin yung 1 buwan. Kasi baka mamaya doon sa 1 buwan na yun, hindi mo pa ginagamit ang sasakyan mo. Ang kagandahan kay Central, kapag doon ka nagpa-rebuild at doon ka bumili ng injectors, mga kapatid, 1 taon ang kanilang warranty. Ngayon, meron lang usapan talagang matindi doon. Kailangan magpalit ka ng fuel filter na bago. At kung merong history na ang iyong tangke ay kinakalawang or marumi ang tangke mo, kailangang ibaba mo ang tangke, i-dedrain natin ang lahat ng diesel doon para makasigurado tayo na yung diesel na papasok doon sa mga bagong rebuild na injectors ay malinis at hindi magkokos ng problema doon sa mga injectors. Kapag hindi mo sinunod yon, ibo-void ni Central ang warranting ibibigay sa iyo na 1 taon. Ang susunod po ay kay Don Dimabogti. Ayos ang pangalan nito. Don Dimabogti. Hello, watching always your videos, OFW from Kuwait. Ayan, Kuwait siguro to kasi Kuwait ang nakasulat niya. Jose Benereli Zaga. Pa-shoutout naman po ka Randy from Distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayan. Auto Armada. Salute Autorans, God bless. Maraming salamat po sa inyo. At ito mga kapatid, sasagutin ko po itong isang comment po na to, comment question po, mula po kay Sadi. Kuya Randy, bakit mababa ang odometer pero pudpud na yung gulong? Normal ba ito o depende kung saan tumakbo ang sasakyan? Ganito po mga kapatid, mababa yung odometer niya pero 16 years na po yung sasakyan. Ang tinakbo niya ay 32,000 lang. Ibig sabihin, hindi halos nagagamit talaga yung sasakyan. Kaya lang, kapag ginamit naman niya, ay napupudpud na talaga yung gulong dahil nga po sa ang gulong naman, kapag yan ay tumagal ng 6 na taon, yung kanyang texture, yung kanyang tibay ay nababawasan na. Ibig sabihin, habang naluluma yung gulong, mas nagiging madali siyang mapudpud. Halimbawa, tumakbo na ng 10,000 pero umabot na po yung 10,000 na yon ng 6 na taon dahil ito nga po ay 16 years na, no, yung sasakyan na ito. Doon sa unang 10,000 na yon, okay pa yung gulong yan. Pero 16 years nga po ang inabot nito. So another 6 years, yung kanyang pang 12 years, another 10,000 na kilometro na tinakbo niya, yun, mabilis nang mapudpud yun. Kasi iba na yung tibay ng goma. Mahina na siya. Kaya dagdagan mo pa ng another 4 years para nga maging 16 years na siya, yung tinakbo nitong sasakyan, yung edad ng sasakyan, habang ginagamit mo yan doon sa 16 years na yon, bumibilis na yung pagkapudpud niya kahit na sabihin mo pang iyan ay 32,000 kilometers lang ang tinakbo. Ibig sabihin, yung deterioration ng goma ang nagiging problema dahil doon sa kanyang edad. Pero kung ang babasihan mo lang ay yung 6 years na ginamit pero tumakbo naman ng 100,000, yung panahon kasi nung 6 years na yun, matibay pa talaga yung goma niya at hindi siya basta-basta mapupudpod. Ngayon, tignan natin itong mga goma ng Montero na to. Halos lahat po ng goma nito ay may problema na, may mga cracks na. Pakikita ko po sa inyo. Okay mga kapatid, yung ipinakita ko po kahapon ay doon sa right side na marami ng cracks. Ito naman po yung sa left side. Tignan nyo po yung nangyayari sa kanya. Kahit na medyo makapal pa yung gulong,
Pero dahil sa mahina na nga siya, nagka-crack na siya ng ganyan. No? Nakikita ba, Glenn, yan? Yung daming cracks na yan. Tapos ito nga, makasagasa lang yan ng bato, ay nasisira na yung mismong goma. Tanggalin ko na to ha. O, ayan na po, yung kanyang itsura nung goma. Ayan o, marami na siya o. Okay, ang problema pa rito, pati yung mga gilid niyan, ay may mga cracks na rin po yan. Ayan, nakikita nyo yan. Pero ito, hindi pa naman ganong kalbong-kalbo, no? Pero may mga cracks na. Lalo na dito sa likod. Ito, tignan nyo. Makapal na makapal pa yung gulong. Makapal pa siya. Pero tignan nyo yung mga cracks niya. Ayan, oh. Oh. Ayan, kitang-kita. Dito rin sa mga gilid niya. O, ayan, oh. Kitang-kita. Ngayon, ito, makapal pa tong likod. Lalo na rin yung kanyang spare tire. Ganon din po, makakapal pa. Halos hindi nagamit talaga spare tire. Never nagamit ni Doc Limaco. Pero ganito rin yung kanyang sitwasyon. May mga cracks na rin. Kung gagamitin mo dito sa Metro Manila lang, or sabihin mo kung opisina bahay lang, malapitan lang ang binabiyahe nito. Pero kung ito ay patatakbuhin mo mula Antipolo hanggang Matnog, no, Sorsogon, mainit ang kalye, pwedeng pumutok yan. Pwedeng masira yan. Pwedeng mapudpud yan dun sa haba ng biyahe na yon dahil nga po, yung goma, talagang mabilis na siyang mapudpud. Mabilis na siyang magpulbos. Kaya hindi na po talaga to safe gamitin. Kaya ipinakita ko pa ulit sa vlog nito kasi ang akala po ni Doc ay yung mga nasa harapan lang ang papalitan or yung isang side lang na pinakita ko kahapon. Kaya ngayon, pinakita ko na po lahat. Yung likuran din, yung kabilang side, ipapakita ko pa rin po sa inyo. Tara, tignan natin. Ayan o. Kitang-kita yung crack doon o. So marami pa po yan, pati dito sa mga loob na yun. Yung guhit na yan, yung mahaba. Ngayon, ganun din po sa mga gilid nito. Ayan o, ang dami ng cracks o. Mahaba na nga ito eh o. O. So ito talaga, kahit na makapal pa, ay hindi na rin po talaga advisable na gamitin. Kailangan talagang palitan na ng mga gulong. Or baka hindi po kayo makarating ng Matnog. Baka diyan pa lang po sa Batangas ay bumigay na po itong mga gulong nyo. Okay mga kapatid, natapos din itong BMW ko. Napalitan na po yung elbow doon sa radiator. At yun po ay padala sa akin ng G-Works Auto Parts. Yung pinakamurang bilihan ng mga pyesa ng BMW galing po ng Italy at galing ng Japan. Kaya pag kailangan nyo ng pyesa ng BMW, mapa brand new at mapa second hand or surplus na mga pyesa na mga imported, tawagan nyo lang po ang G-Works Auto Parts. Yan po ay pagmamayari ng ating kaibigan na si Gino Santo Domingo. Murang pyesa na at sigurado pa. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kahapon, ikinonfine ko yung aking anak, nagkaroon siya ng diarrhea at nagkaroon ng bakterya. Pero ngayon ay i-release na. Salamat Dr. Mark Culiao, ng pinakamagaling na doktor na nakilala ko sa buong buhay ko. Salamat sa iyo at makakauwi na po ang aking junior na si Randy Jr. de la Merced. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat.